Pati sa gamot, may korupsyon. Binatikos ng kolumnistang Simon Tulfo ang liderato ng DOH dahil sa umano'y kakulangan ng anti-tuberculosis drugs sa bansa. Wala pa raw kasing suki na distributor si Health Secretary Ted Herbosa. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Francis Fove. Sabay sa pagdiriwang ng World Tuberculosis Day, mas pinapaigting ng Health Department at mga NGO gaya ng Philippine Tuberculosis Society Incorporated ang kampanya laban sa sakit na patuloy na banta sa kalusugan ng milyon-milyon sa buong mundo. Sa programang FYI ng Abante, sinabi ni dating health official at ngayoy opisyal ng PTSI na si Dr. Pauline Jean Ubial na tumataas pa rin ang mga kaso ng TB sa bansa. Problema rin daw ang availability ng mga gamot para dito. Last year po ay number 4 tayo sa high TB burden ng mga bansa sa buong mundo. This year, number 3 na po tayo. Medyo may challenge ang Department of Health dyan, pero nakakahabol naman. And there are a lot of NGOs na tumutulong, kagaya ng Philippine Tuberculosis Society. Kung wala pong gamot ang DOH, bumibili po kami. Ito ang ikinangingit-ngit ng kolumnistang Simon Tulfo. Bakit daw ipinapasa ng DOH ang responsibilidad sa mga NGO? Sa panayam ng Abante, inilahad ni Tulfo ang mga impormasyon na pinarating sa kanya ng mga tinawag niyang Tweety Birds niya sa loob ng Health Department. 102,000 cases in Metro Manila alone. Yung pang sa probinsya, siyempre sa Metro Manila may mga access sila sa gamot. Yung sa probinsya, mas marami. Di ba? Alam mo bakit? Kasi hindi bumibili si Herbosa ng anti-TB na mga gamot o kaya medications, prevention and medication, dahil yung mga suki niya na distributor ay wala pang anti-TB drugs. Yan mismo ang sinabi nung DOH Undersecretary na spokesman, si Dr. Alberto, if I'm not mistaken. Tapos, sabi nung Tweety Bird ko, hindi totoo yan. Tweety Bird ko sa Department of Health. Hindi totoo yan. Walang TB, anti-TB medication. Walang anti-TB drugs. Walang ganon. Ngayon, huling-huli sila dyan. Maraming mga undersecretaries, si Herbosa, na galit sa kanya at iba nag-resign dahil sa corruption. Dagdag ni Tulfo, ipinost niya rin ang ilang larawan na nag-uugnay kay Secretary Herbosa sa umano'y katiwalian. May nagbigay sa akin yan eh. Yung mga larawan na yung bahay niya, yung kanyang kasambahay na tumanggap ng kahong-kahong pera. Ito sir, yung nabanggit po ninyo na 60 million pesos at armored Toyota Land Cruiser na natanggap nga ni Secretary Herbosa kay Representative Edwin Garjola. Kaugnay ng mga proyekto, paano po ninyo nakuha tong impormasyon na ito? Alam mo, si Edwin Garjola, mautak yan. Gusto niyang check na yung usapan nila ay tutuparin ni Herbosa. Kaya he took pictures. Mayroon siya mga, pati yung pagtanggap ng pera, ay mga pictures. Pwede niyo po bang sabihin sa amin, Sir Mon, ano po yung mga nasa picture? Ito, may kahon na nasa may sasakyan. Yun, bahay niya. Bahay niya yun, yan. At itong nasa loob ng kahon ho. Ano po yung laman ng Yan ang allegedly ay di umano ay naglalaman ng 60 million pesos. So wala sa maleta, Sir Mon? Wala sa maleta. Kahon naman. Nilinaw rin ni Tulfo na wala sang motibo para siraan o dungisan ang reputasyon ni Herbosa. Public accountability daw ang habol niya. Hindi ko kakilala yan si Herbosa eh. Ayon din daw sa kanyang Tweety Bird, kasabay sanang sisibakin sa pwesto si Herbosa ni Tourism Secretary Cristina Prasco. Pero nahilot ito, di umano, ng isang backer na mayroon ding mataas na katungkulan sa gobyerno. Handa raw si Tulfo na makipagtulungan sa anumang investigasyon sa mga pasabog niya.
Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Secretary Herbosa at DOH spokesperson Albert Domingo, pero wala pa silang sagot sa ngayon. Para sa agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.